Ayan yung aking pininturahan. Tapos na. Wala akong kagastos-gastos kahit piso. This is Rosemary and welcome to my channel. DIY pintura na pader naman tayo ngayon. Hinto muna tayo sa pagpo-post ng mga aso. Kailangan kong tapusin tong pader namin kasi hindi na talaga maganda sa paningin ko. Para ang dumi na. Kasi matagal na nga siyang natapos, hindi pa siya napinturahan. So para ang dumi tingnan. So yun muna ang aking gagawin. So guys, samahan nyo ako. Let's go! Ito yung pipinturahan ko, yung pader namin. Dating gate kasi to, tumaas ng kalsada, bumaba na yung gate. May biga kasi, 'di ba? So nilipat ko yung gate sa kabila. So eto, hindi ito napinturahan. Saka yung pinaka-poste niyan, kasi gusto ko sana ipagawa yan sa iba, sa tao ba. Kaso, wala naman akong makuhang tao at wala na rin akong pambayad. So naisip ko, yung pader na lang muna ang pipinturahan ko kasi napapangitan na talaga ako eh. Marunong naman ako magpintura. Siguro nakita nyo naman sa ibang vlogs ko na ako nagpipintura ng bahay namin. Bago tayo mag-apply ng pintura, kailangan linisin muna natin yung area. Alisan natin yung alikabok, ng kung anong man ng mga nakadikit dyan. Halimbawa, may mga grasa, may mga langis, kung ano-anong madumi. Alisin natin yun para kumapit yung pintura. Kagaya nito, inaalis ko para naman pumino yung wall. After natin kiskisin or linisin yung wall, kailangan din natin punasan ito para totally maalis yung alikabok. Para malinis yung pintura, makinis siya tingnan. At kapag malinis na, syempre mag-start ka na magpintura. Itong gagamitin ko, flat latex. Ito yung ginagamit sa mga first application or itong tinatawag na primer coat. Luma na nga ito eh. Ito yung tira ko noon pa. Siguro mga 1 taon na rin to ngayon. Sa mga hindi pala sanay magpintura o sa mga gustong magpintura, wala namang problema. May instruction naman yung mga pintura na binibili natin. So sundin nyo lang yun at hindi kayo magkakamali. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang bagong concrete na pader or wall man ay hindi pwedeng pinturahan agad. Mag-antay muna kayo ng ilang linggo para maalis yung acid nito. Ngayon kung hindi kayo makapag-antay, nagmamadali kayo, pwede naman kayong bumili ng concrete neutralizer. I-apply nyo yan dun sa pader o ipahid ninyo sa pader para maalis yung acid. After nyo mag-apply, mag-antay muna kayo ng 24 oras bago kayo mag-start magpintura. Kasi kapag hindi naalis yung acid dun sa pader o dun sa concrete na pipinturahan mo, masisira yung pintura mo, magbabakbak, so sayang pera mo, saka effort mo. Itong akin na pipinturahan ay matagal na itong nagawa, mga 1 taon na. So hindi ko na kailangan ang neutralizer. Diretso ko nang ipipintura itong flat latex sa pader. Ito na yung flat latex, so hindi pa siya nanigas, kaya pwede pa siyang gamitin. Kasi kung expired yan, nanigas na yan, hindi na siya mahalo-halo pa. At gagamit tayo ng roller brush. Luma na rin tong roller brush ko, kaya kailangan kong basain ng tubig para lumambot. And pati gagamit rin tayo ng ano na to, yung, hindi ko alam kung anong tawag dyan sa plate na yan. Diyan nilalagay yung, yung pintura. Inaalis ko muna yung tubig kasi nga matubig yung roller brush, hahalo sa pintura yun. Ayan na, nagpe-first coating na tayo. So medyo makatas no, matubig. Dahil sa yun sa roller brush na may na may tubig. Hindi siya tuyong-tuyo. Pero wala namang problema kung nahaluan ng tubig kasi yung pintura talaga, kasi water-based naman yan, pwede yan haluan ng tubig. Kapag malapot nga yung pintura, nilalagyan nga yan ng tubig para madaling gamitin, madaling ipintura. Madali lang naman magpintura parang naglalaro ka lang Ang iba kasi akala nila basta pintura parang trabahong lalaki lang. Hindi kahit babae pwedeng magpintura. Gaya ko, wala naman lalaki dito sa amin. So ako nagpipintura para makatipid. Kasi yung ibabayad ko sa tao, ipabili na lang namin ng pagkain namin. Alam niyo naman, dami kong aso. Ayan, tapos ng first coating.
Ganun lang kadali, di ba? Antayin nating matuyo ang first coating bago tayo mag-apply ng second coating. Habang nag-aantay tayong matuyo yung first coating ko, ito pakita ko sa inyo yung pininturahan ko dati. Oh. Ganito yung bahay namin kasi nga nagtambak ng kalsada, halos 4 na hagdan yung nakuha, yung natambakan. So ang baba na ng first floor namin. Eto mag-apply na tayo ng second coating. Yung pinaka-minimum or standard ng pagpipintura ay hanggang 2 coatings. Kung bago yung pintura mo ha, kung maganda yung pintura. Pero pag luma ang pintura mo, baka abutin ng hanggang 3. Kagaya itong sa akin, kasi luma na itong pintura ko, baka abutin ako hanggang 3 coatings nito. Gagamit tayo ng paintbrush, luma din to. Yung mga luma-luma ko dyan, hinalungkat ko kasi bumili pa ako, no? So, sayang talaga pera. May luma naman, so yan na lang pagtyagaan natin. Ayan, babasain ko lang ng tubig kasi nung una, binabad ko naman sa tubig yan. Hinugasan ko naman noon yan. So, ngayon, medyo matigas lang konti. Basain lang natin ng tubig. Ayan. Pwede na itong gamitin. Ayan, no? Malambot na. Gagamitin ko siya sa gilid. Kasi yung poste nga na yan, ayaw ko pang pinturahan kasi papaayos ko pa sana yan. Pa-finish ko pa ba? Kaya ayaw ko madikitan ng pintura. Kaya gamitan ko ng paintbrush. Ayan, tapos na yung second coating. Tama na yan. Patutuyuin ko na. Saka ko applyan ng ng brown mud na pintura. Huhugasan ko yung mga gamit ko, gaya ng roller brush, saka yung paint brush, saka itong plate, para magamit ko bukas. May tira pa itatabi ko to ulit para sa sunod naman. Malay mo, may maisip pa akong pinturahan. O hindi, may pintura na ako, di ba? Hindi na ako bibili. Ito yung aking stock gilid. Hindi kasi siya stock room Gilid lang ng bahay. So, tawag ko dyan stock gilid. Ay, maghahanap tayo ng ipipintura doon sa pader. Hanapin ko yung brown mud. Dami ko ng stock ng pintura, no? Kasi tinatabi ko nga yung mga tira-tira. Ito yung brown mud. Ito yung gagamitin ko. Ito na yung brown mud. Parang kulay gray, no? Kasi ganun talaga kasi na-stock siya. Halo-haloin lang natin para lumabas yung tunay na kulay. Nagbago na yung kulay ng pintura, kaso medyo lumapot siya. Lagyan ko lang siya ng tubig para makuha ko yung tamang lapot ng pintura. Kasi water-based naman yan, kaya ganun talaga ang ginagawa. Pag medyo lumapot yung pintura, ilalagyan mo na lang ng tubig. Ayan, lumabas na yung tunay na kulay, pero medyo malapot pa. Dagdagan ulit natin ng tubig. Halo-haluin lang siya. Ganun talaga, halo-halo lang. Exercise din niya yung halo-halo. Ayan medyo pwede na, di ba? Hindi na siya malapot. Ngayon, day 2 na ipag-paint ang pader na to. Kasi kahapon, flat latex lang ang nilagay ko. Ngayon, lalagyan na natin ng pintura na ang pangalan niya ay brown mud. Ayan, gagamit pa rin tayo ng roller brush, saka yung plate na yan, para mas mabilis tayo magpagpintura. Yan din ang ginamit ko kahapon, hinugasan ko lang yan. Eto, pahid na natin. Ganun lang kadali ang magpintura. Sa gustong makatipid, lalo bahay nyo naman, ay naku, kayo na ang gumawa.
Sa mga ayaw magpintura at may pambayad naman kayo, kumuha na lang kayo ng tao. Ako kasi, kayang-kaya ko kasi yan, kaya ako na lang gumagawa. Sa halip na ipambayad ko sa tao, ibili ko na lang ng pagkain ng aso. Ang dami ko kasing aso, di ba? So, kailangan nila yung budget. Kaya kailangan kong magtipid. Sa ganitong bagay na napakadali para sa akin, hindi ko talaga kailangan kumuha ng tao. O ito, pang second coating na yan. Minsan nga may nakakakita sa akin na ako nagpipintura o nagre-repair ng bahay namin o mga gripo na yan na sila. Ako lang kasi nagre-repair niyan. Pag may nakakita sa aking tao, sabi nila, bakit daw ako ang gumagawa? Trabahong lalaki daw. Sabi ko, kayang-kaya ko naman. Hindi naman basta trabahong bahay, lalaki lang dapat gumawa. Dapat tayo mga babae, dapat marunong din tayo para hindi tayo umasa sa mga lalaki, no? Saka sa mga manggagawa. Hindi lang luto, laba, linis ang trabaho ng babae. Kasama na pag-maintain ng bahay, ng mga simpleng trabaho lang. So, kayang-kaya na natin yan. Kaysa naman maging dugyot ang bahay mo, di ba? Ito pang third coating na. Ginawa kong third kasi may mga patsi-patsi. Dahil nga siguro sa luma yung pintura ko, kaya ganon. Kasi pag bago ang pintura, second coating maganda na eh. Yung may part na manipis, yun na lang yung aking babrushan. Saka ito yung gamit ng brush, oh. Kaya kailangan talaga natin ng brush pag tayo nagpipintura. Ayan na guys, tapos na yung aking project. Ni piso guys, wala akong ginasto sa pagpintura dito. Kasi lahat nga, mga old stocks ko na ang aking ginamit. O diba? Ayan na yung bahay namin, medyo malinis na siya tingnan. Inabot ako ng 4 hours sa pagpipintura nito. 2 hours a day. Kasi yung flat latex, ginawa kong overnight para kapit na kapit yung pintura. Ito yung dati bago pinturahan, 'di ba? Parang kadumitingnan, no? O ayan nililinis ko yung aking mga ginamit, yung mga roller brush, yung paint brush, saka yung plate na yan. Malay mo, sa sunod magagamit ko pa yan. O 'di ba? Tipid ulit. Thank you guys for watching. God bless you and your family.